Good day, everyone. I am Ira Jean Soldevilla, your teacher for today's topic. So, I'm here with my co-teacher, Miss Christine Sarelsi. And before we start our lesson proper, let's have first an opening prayer. So, Miss C, can you please lead our prayer? Thank you. So let's all bow our heads and feel the presence of the Lord in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, we humbly come before you to thank you for the gift of life and learning. As we continue our studies online, we ask for your guidance and protection. Keep us safe from illness, especially from the spreading influenza, and shield us from the danger of the earthquake and other calamities. Grant us wisdom to focus on our lessons and strengthen to overcome our challenges with faith and perseverance. We entrust everything to your loving hands in the name of Jesus. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So good day again. Let me pass it back to our main teacher. And for our attendance, Miss Secretary, can you please check the attendance? Thank you. So I also have a classroom rules here. So first is raise your hand. So raise your hand before you speak, and I will call your name. And if I call your name, that's the time to share your ideas and yeah. So next is respect others. So I want you all to respect me as your teacher and also my co-teacher. No. So the next one is stay focused and active. So I want you all guys to stay focused because our topic for today is very important, and also I want you all to be active. No. So lastly is always do your best. So I want you guys to do all your best. No. And now I will give the floor to Miss C to facilitate you to your activities. So, So, ayan. Thank you, Miss Ira. So, before we start, alam ko inaantok na ang lahat. Diba? So, let's have an activity first before we start our discussion proper. So, our activity is called Who Am I? So, our instruction is the teacher will present the definition towards the screen. Ipa-flash namin, then student will guess what application is being described. We will show it's either description, quote, or description or quote lang. So, are you ready na po ba? So, let's start. The first slide, I am a word processing program that allows you to create, edit, and format text-based documents such as letters, reports, lesson plan, and worksheet. What is it? Ano kaya it? So yes, it's correct. It is Microsoft Word or also known as MS Word. Okay, our second slide is I am a spreadsheet program that you use to organize, calculate, and analyze data using rows and columns. What it what is it what is it kaya? Okay, let's see. You're correct. It is Microsoft Excel or also known as MS Excel or Excel. And last one, I am a publishing program that you use to create visual appealing materials such as poster, brochure, flyers, newsletter, and certificates. What's your answer? And you're correct. It is a MS publisher or known as publisher. So I'm Christine Syrer, your co-teacher, and I will pass it back to our main teacher. so now let's move on to our recap, no? So let's have a short recap about the previous lesson that discussed by Mr. Tabon. So he talked about the uh, using of open-ended productivity tools, no, such as Microsoft Words, Excel, PowerPoint, and
Google Workplace. So these tools are used depends on what users need, no? So ito yung mga tools na ginagamit in specific uh, needs ng tao, or just like for example sa teacher, no? So ang teacher need niya ng parang tools para makahelp sa kanya gumawa ng lesson plan, mag-compute ng grade, and magawa ng presentation. So sa students naman, kailangan ng students ng isang application or tools na makakatulong sa kanya sa paggawa ng mga letters or mga narrative report and etc. So now our topic is all about demonstrate effective use of Microsoft Word, Excel, and Publisher in creating learning materials. So let's have first our word of the day. So our word of the day is Microsoft Tools. So Microsoft Tools is an productive application developed by Microsoft. So including programs that helps user create documents, manage data, and build presentation. So we all know that Microsoft is very useful app for us, no, or program, no. So it helps us to create documents, no, managing data nga, and build presentation kasi dito tayo gumagawa ng mga letters sa document. Dito tayo gumagawa ng letters and mga narrative, reports, ganun. And also the managing data. So dito sa managing data is dito tayo nagko-compute and parang nag-aano tayo ng mga paggamit ng math, yon, yung mga formulas. And also build presentation. So dito din is gumagawa tayo ng ating mga PowerPoint presentation, no. So did you all know that Microsoft has a nowadays Microsoft has 365 that can be used, or nagagamit kasi siya ng free lang, no. So maraming tao ang mas convenient para sa kanila gumamit kasi hindi na sila gagastos pa kasi nga yung Microsoft 365 is free siyang binibigay. So now, i-demonstrate ko sa inyo yung kung paano gamitin yung mga tool application na to, no, para maging makagawa tayo ng engaging and attractive na learning materials para sa ating student. So without further ado, let's start our lesson proper. So for our learning objectives, at the end of the lesson, students should able to identify the basic uses and importance of using Microsoft Word, Excel, and Publisher. So the next one is demonstrate the output from Word, Excel, and Publisher to produce a learning materials. So lastly is show creativity and enthusiasm in using Microsoft application for making learning materials. So as you can see, we have 3 Microsoft tools in our screen, no? So that includes Word, Excel, and Publisher. So later on, I will discuss the uses and importance, and also I will demonstrate you in how to use these Microsoft tools. So first, let's have the Microsoft Word, no? So I know that all of you are familiar na with Microsoft Word kasi ito na yung since
junior high school, no, is nagagamit na natin siya. So, Microsoft Word is create or allows us to create a professional quality ng mga documents natin, reports, yung narrative reports, no? And letters, yan yung mga kumbaga meron siyang template kasi na na pwede mong palitan na lang yung mga information na gusto mong ilagay doon, no? And also resume. Yan. Dito tayo gumagawa ng resume natin na kapag maghanap ng trabaho, no? And also sa school is pinapractice na rin tayo sa paggawa natin ng resume. So, Microsoft Word has feature including spell check, grammar check, text and font formatting, and image support, and the advanced page layout, and many more. So, di ba nga si Microsoft Word is kapag may mga incorrect tayong mga word doon na nilalagay or mali yung spelling is para may lalabas na sa kanyang mga correct word. And magsasuggest siya doon if yung word ba na ilalagay mo doon is nandun, no? So, i-correct niya. And also yung grammar check. So, si Microsoft Word is natutulungan niya tayong hindi lang gumawa ng professional quality, no? It also help us to ensure that our words and grammar is correctly, no? Sa mga point natin or yung mga gusto nating sabihin or ilagay. Then, the text, font, formatting. So, napapalitan natin, di ba, yung mga font ng ating mga nilalagay na text doon. And also, meron din siyang font size, no? Kung saan papalitan natin kung ano yung mga size ng font na ilalagay natin, no? Kung malaki ba to or maliit. And also the formatting, no? So, may mga iba't ibang klase ng format dito sa Word, which is yun nga meron ding iba't ibang margin ng ating bond paper. Nandito na rin yung pa-landscape and portrait na style, no? So, image support. So, dito sa Word is also, pwede tayo mag-insert ng picture dito, no? So, para makapag-provide tayo ng evidence or some, evidence na about dun sa sinasabi or ano natin. So, next is advanced page layout and more. So, also, di ba, sa Word is, meron tayo yung parang footer na nakalagay doon kapag yun na magpapasa tayo or gagawa tayo ng documents na pwedeng ma-edit. Nandun siya sa taas ng nandun siya sa part ng margin, no? Ayan. So, ayan, no? Pag mag-open ka kasi ng Word, ayan yung unang lalabas sa'yo. Yan. Yung new. Tas may isasuggest siya sa'yo mga template na maaaring connected dun sa gagawin mo. So, madalas natin nagagamit is blank document, no? Kasi gusto natin tayo yung gagawa. Yun. So, pagka pindot natin ng blank document, andyan yung, lalabas yung file, home, insert, design, layout, reference, mailings, review, views, and many more, no? So, ayan yung sinasabi ko sa bandang insert. Diyan mo makikita yung kung gusto mo maglagay ng mga Venn diagram, ayun. No? Tapos, meron siyang i-recommend kung gusto ba natin yung text natin is nasa gilid, pagitna siya, or pa-side ba siya sa kabilang side, or gusto natin yung pa-book type. So,
Maliban dun sa text is pwede pa natin siyang palitan ng kulay, hindi lang black, blue, and pwede rin natin siyang lagyan ng mga effect, no? Yung may pag glow-glow sa gilid or merong shadow. No? So now, let's proceed to uses of Microsoft Word. So, kaya nga nang sabi ko kanina, si Microsoft Word is natutulungan niya tayo gumawa ng letter report paper, no? Proposal, yung mga title defense natin, di ba? Yung mga hindi lang kasi natin basta-basta ipapasa yun. So, kailangan natin ng proposal na itatype natin doon yung mga information, no? So, and also the resume, no? Yan, dito rin natin ginagawa yung mga resume natin, no? Kasi may template na rin dyan. So, yan, lesson plan. Kasi, dahil nga sa mga teachers, no? And also sa atin, ng mga future educator, dito tayo gumagawa sa MS Word ng ating lesson plan, no? So, meron din diyang worksheets and, magagamit din natin siya sa worksheets and quizzes. And also, pwede tayong gumawa dito ng certificate, no? Sa mga ibibigay natin sa mga student natin or sa mga taong gusto nating awardan, no? For appreciation. Ganun. So, now let's move on to the importance of Microsoft Word in education. So, ano nga ba yung importance ng pagkakaroon ng Microsoft Word sa education? No? So, it helps student and teacher, no, to create and edit and share organized and professional documents, easily improving writing, formatting, and communication skills. So, yun na nga, just like what I said a while ago, malaki ang naitutulong sa atin ng Microsoft Word kasi, ayun nga, nakakapag-create tayo ng mga documents na i-edit natin to, no? And also, natututo tayo kung paano mag-organize ng mga information na yung gusto nating ilagay, no? So, na-improve natin yung communication skills natin sa pamamagitan ng pagiging organized na word, no? And dahil doon, nagkakaroon na tayo ng professional document, no? Na mas napapadali, no? Yung mga documents natin kasi lalagay na lang tapos insert ganun. So, ayun na nga, na-improve din yung writing and formatting natin. So, yun nga sa kanina is si MS Word nga kasi is na-check, na-spell check and nag-grammar check na yung mga nilalagay natin doon if tama. Kaya, nag-i-improve yung ating writing and formatting sa ating communication skill. So, now let's move on to Microsoft Excel. So, Microsoft Excel is a spreadsheet program that is used to record and analyze numerical data. No? Kasi si Excel, 'di ba? Kanina si Word is more on naka-focus siya sa pag i-insert or pag-aano ng documents na mga more on words, no? Word, ganun. So, dito naman, si Excel is more on naman siya sa calculation, no? So, ayan, it features the ability to perform basic calculation using graphing tools, rather, no? Then, creating pivot tables and create macros and other useful features. So, kasi si Excel nga is, ayun, nakalagay na nga na more on perform siya ng mga basic calculation. So, si Excel is mas nakakatulong siya sa mga computation
no? Then, si Excel is, yung nandiyan yung mga ah, pag-insert or create ng pivot table. So, may mga formulas na kailangan. So, insert mo lang sa kanya si formula, no? Then, pwede na siyang bigay sa'yo or, bigyan ka niya ng mga answer na, no? Just insert the formula of that specific problem, no? And si Excel na ang bahala mag-compute doon sa mga sa mga nilagay mo. For exam for example sa attendance, no? So si Excel is mako-compute niya. Kunyari, may absent yung estudyante mo. And mako-compute niya yung yung natitirang percent ng present yung student mo, no? Kasi dahil nga dun sa formulang nilagay mo is kaya niya nang mag-compute, no? Tapos i-aano mo na lang siya. So, pag open natin ng Excel, ito yung lalabas sa atin. Ayan. Kung kanina si MS Word is more on text siya, mga pag-edit ng mga text, ganun. Dito naman si Excel is meron siya mga formulas, data, kasi doon nga siya nakafocus. So, dito sa formulas is meron siyang mga nakalagay, mga suggested formulas, no? Na karaniwang ginagamit or common siyang ginagamit. So, meron dyan andyan makikita nyo is may parang naka-grind siya, grid siya, no? So, sa taas makikita mo is A, B, C, D, mga letters yan, no? So, sa pababa naman is mga number, no? So, dyan, mag-i-insert ka lang ng mga ilalagay mo, no? So, pag pindot mo, is insert mo lang dyan yung attendance, kung ilan yung attendance ng bata na yon, ganun. So, now, let's move on to the uses of Microsoft Excel. So, ayun nga, gaya nga nung sabi ko kanina, is si Microsoft Word is nakafocus siya more on sa calculation. In short, in math, no? Sa mga data, ganon. So, ang uses ng Microsoft is, ayun nga, matitrace na yung data. Yan. Producing graphs and charts. So, dito, pwede ka rin gumawa ng, pwede siyang mag-produce ng graphs and chart base sa data na binigay mo, no? So, dito, pwede ka rin mag-storing and sorting ng data. And also, calculation nga kanina. So, sabi ko nga na, more on calculation kasi siya sa mga formulas, ganun. So, next is importance of Microsoft Excel in education, no? So, bakit nga ba importante yung Excel sa edukasyon? So, it helps students and teacher organize, analyze, and present data effectively. And improving skills in computation, critical thinking, and data management. So, yun nga, no? Ang Excel nga is nakakatulong hindi lang sa ating mga estudyante, lalong-lalo na sa mga educators, no? Kasi na-organize nila and na-analyze nila ng maayos yung calculation or computation, no, na mga kailangan nilang i-compute, ganun. So, nakakapag-present din sila ng data kasi naaayos ng Excel yung data mo, no, para maging effective siya. So, dahil dito, no, nag-i-improve na yung skills natin sa computation. Kanina, si Word is nai-improve niya yung communication skill natin kasi naayos na yung word and grammar natin, no?
So, dito naman sa Excel, yun nga, is kung nahihirapan ka or nahihirapan ka mag-compute, no, sa math, no, kaya mo ng mano-manong gawa. So, nandyan si Excel para tulungan ka, no, na mag-compute. And also, critical thinking kasi nga, mag-a-analyze ka, ma-a-analyze mo rin ng maayos yung pagko-compute, no? And data management. So, na-manage niya yung datang ibibigay mo sa kanya, no? Maaayos niya lahat. And, kumbaga, insert ka lang ng formulas dyan and masosolve niya na yan, no? And, kapag magko-compute ng grade sa mga teacher, no? Yung pag may absent yung student, makikita kung ilang percent na lang yung matitira na maa-add dun sa grade ng student. And also yung mga quizzes nila, no? Mga exam. So now let's move on to Microsoft Publisher. So, do you have an idea what is a publisher or Microsoft Publisher? If you don't have an idea to how to use it, no? Kung hindi pa siya familiar sa'yo, so I will share some information about it. So, si publisher daw is nakafocus siya sa paggagawa ng design and layout ng mga pages. Yan, no? So, kumbaga, si publisher is easy or andyan na siya. Yung kumbaga may template na siya or may layout na siya ng mga design na pwede mong magamit sa iyong mga brochure, yan. Siya yung, kumbaga, meron na siyang ipoprovide sa yung mga ideas na design, no? Para dun mo na lang i-insert yung mga information na gusto mong ilagay about dun sa target mo, no? So, mas recommended siya sa mga businesses na wala pang design or wala silang parang knowledge about sa pagde-design. So, hanap na lang sila doon ng mga template na connected dun sa product na sinesell nila. So, ayan. Pagka-open natin ng publisher, ayan, makikita na natin yung nandyan yung file ulit, home, yan, mga page design, page design, insert, mailings, and review. So, meron dyan yung mga, katulad din siya ng Word, no? Pero kasi, ito is mas focus na siya sa paggagawa ng mga design or mga layout. So, what are the uses of Microsoft Publisher, no? So, ayan. Dito daw is matutulungan niya tayo gumawa ng event poster, no? Yan. Mas ma-enhance yung ating creativity or ma-enhance yung idea natin sa paggagawa ng mga specific poster natin. So, nandito din yung newsletter. So, sa newsletter is parang siyang nandyan na yung layout niya kung paano ka gagawa ng newsletter. Ganun. So, meron din siyang flyers. Yon, kapag may mga offering ka na 30%, ganun, may freebies, ganun, may voucher, ganun, or may opening, ganun. And the program, no? If may, ayun nga, may i-open na program or merong program about sa mga free dental clinic, dental cleaning, ganun, sa mga ayan, mabibigyan ka niya ng layout na
para dun mo na lang ilalagay yung mga information mo. And also the brochure, no? So, ayan, yung brochure, yung junior high school or senior high school is pinapagawa na rin tayo ng ganyan brochure sa iba't ibang country, ganun. And sa brochure na yun is, di ba, ma-layout siya and more on full design siya. Kasi hindi lang layout yung ano mo, hindi lang picture and information. So, kailangan mo rin makahanap or makagawa ng attractive na brochure para sa iyong mga para sa mga taong gusto mong pagbigyan nito or sa mga target people mo. Let's now move on to the importance of Microsoft Publisher. So, the publisher, it helps students and teacher design and create visually appealing materials like brochure, newsletter, and poster, enhancing the creativity and communication skill. So, kanina, kung sa MS Word niya is more on na-enhance niya yung communication skills natin. Dito naman kay publisher is hindi lang communication skill, no? Pati yung ating creativity sa paggagawa and pagbubuo ng mga gusto nating gawin na brochure, poster, no? Para maging visually appealing siya sa mga students natin and mga target people natin, no? So, makukuha natin yung attention nila, no? Kasi nowadays, mas kaakit-akit sa mga estudyante or mga tao yung may magagandang design, no? Hindi lang basta black and white lang, ganun. Kumbaga kasi sa paggagawa ng design is parang na-visualize na nila kung ano yung meron dun sa topic mo or dun sa product mo, no? Parang maaanuhan sila, uy, ang ganda nito kasi tingnan mo hindi lang yung ambience ng hindi lang ambience ng kumbaga hindi lang yung magagandang pananalita or hindi lang yung communication skill ang nandun. Hindi, meron din tayong creativity na para magbibigay tayo ng mga design, no, na connected dun sa ating ginagawa nga. So, that's all for our topic, no? For today's topic, no? So, for my conclusion in this topic, no? As a future educator, it is not just about the computing and making a word, no? So, I learned about this topic is for being a more creative, no? Sa paggagawa natin ng learning materials, especially is tayo ay isang mga future educator tayo. So, I learned that we should look ng mga bagay or mga tools and application na makakatulong sa atin, hindi lang na makakatulong sa atin para caught natin yung attention ng ating mga students, no? Yan, yung pagiging creative natin lalabas na dyan, no? Kahit na may sabihin na natin may template na nakalagay na doon is syempre kapag hindi pa sapat sa mata natin yung template na yun, kumbaga, pwede pa natin siya malagyan ng another design, di ba? So, para ang
maging ano sa atin is hindi nga lang communication skill natin yung may laman or yung mga nilalabas nating mga salita, mga words, mga knowledge na sinishare natin is may laman, kundi syempre na rin yung mga learning materials natin. So, dapat kukuha tayo or magde-design tayo na connected dun sa topic na i-discuss natin. So, just like pag nag-report tayo, yung report natin or yung topic natin is all about agriculture, hindi naman tayo pwedeng maglagay doon ng aquaculture, di ba? Yung mga pagtubig to ay yung mga aquaculture, no? Yung mga about sa isda, no? So, kasi yung pagiging creative natin sa learning materials is makakakot din ng attention ng mga students natin, no? Para ma magkaroon din sila ng idea about sa mga topic or sa i-discuss natin. So, kumbaga, if ang topic natin is more on ayun nga, agriculture. So, ano bang meron, mag-iisip tayo ng mga design or uh, pwedeng i-template, layout na connected dun sa ating topic na agriculture, no? Yan. So, it's very important, no? Hindi lang sa minimize ng time natin, no? And also is matutulungan niya tayo sa iba't iba't pang variation na yun, gusto natin na ating gagawin. So that's all for today. Now I hope you learn a lot from this. So I'm now giving the floor to Miss C to facilitate you to your to how will you do your assignment. Okay, thank you, Miss Ira. So, before we end this class, I hope everyone understand, and have their ideas towards dun sa demonstration about how to use or the usage of MS Word, Excel, and Publisher. So, before we end this, we have an assignment. So, our instruction in one half cross yellow pad crosswise, make a short essay that consists 3 to 5 sentences about, in your opinion, why do we need to know the basic use and the features of application we use in teaching as a future teacher. Again, in one half crosswise, make a short essay about, in your opinion, on why do we need to know the basic uses and features of application we use in teaching as a future teacher in 3 to 5 sentences. So we will pass it next week, so please do it in one half yellow pad crosswise. So again, thank you and have a nice day. Bye.